natin, ha? Di ka kasi nagsasalita. Kibo-kibo ka naman minsan. Di ba, guys? Oo nga! Ay! May tao pala dyan! Baka multo na yan! Di lang natin alam! Ang tahimik mo. Wala ka pa talagang personality. Ay! Meron pala! Parang hangin! Guys! Ate tayo! Libre ko na to. Tara! Uy! Sama ka ba natin na sabayan? Ewan ko ba dyan? Huwag na. Bahala siya dyan. Di kami mag-adjust sa'yo. Huwag kayo mag-adjust sa akin. Okay, class, for our science project, mag-group of 4 tayo, okay? So, ano mamili ng mga pag-group nyo? Ibigay ang stand sa akin bago kayo umuwi. Oh, paano ba yan, guys? Apat na tayo sa grupo. Oh, Ethan, dyan ka pala. Pasensya na, ha? Ready na kasi kami. Pero, okay lang yan. Sanay ka naman mag-isa, di ba? Ano namang hangin ka yung tulong. Hindi ko hangin time. Tawa ko. May pangalan ako. At yung mga biro nyo, hindi na nakakakuha. Masakit na. Yung kung ayaw nyo na sa akin, bye. Pero huwag niyo kong tatuin na parang hindi niyo ko nakita. Dahil nandito ako. At pagod na ako maging joke nyo. May makalis ba sa akin? Baka siguro tama sila. Wala akong silbi. Hangin. Sigulaan ba to? Ayoko na pumasok. Bakit hindi nila ako maiintindihan? Kailan nila ako maiintindihan? Ayoko na. Ayoko na dito. Ayoko na. Class, sino ang absent ngayon? Ilan ko lang. Si Nathan ay nasa hospital ngayon. Po? Bakit po? Okay naman po siya kahapon lang ha. Tahimik lang. Gaya ng dati. Hindi lahat ng bata sa inyong edad ay kaya magproseso ng mga bagay-bagay tulad ng biro, pangutya, at ilan ng salary na walang mapagsabihan. Nais ko makipahagi sa inyo ang nangyari sa Nathan, pero hindi ko pa pwede sabihin kahit buhay ang emotional. Kaya naman, gusto kong maintindihan nyo na lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Maging maunawain sana kayo. Always choose to be kind. Lalo-lalo na sa pag-aaral nyo ng salita sa isa't isa. Dahil ang akala nyo ay biro lang, sa iba ay maaaring patapusan na lang ninyo.
ang nagkusang pumunta rito. Ano may tutulong ko sa'yo? Ma'am, magtatanong po sana ako kung totoo po ba yung sinabi ni Ma'am Reyes sa klase na nag-hospital na sinitan. Nung sinabi niya yun sa amin, bigla akong sinamahan. Baka kasi kanya yung dahilan kung bakit ko nag-hospital. Naiintindihan ko ang bigat ng saloobin mo, Kyle. Ngunit, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang buong nangyari kay Nate. Pero, ang masasabi ko lang, ang isang basong tubig na ito, kahit isang patak na lang, aapaw. Yung isang patak, baka yun ang mga akala ninyong maliliit na biro na sinasabi. Biro lang naman po yun, Ma'am. Akala ko nagiguro lang din siya. Pero, naalala ko yung sinabi niya kahapon. Yung hindi siya amin. Gusto ko pong magbago, Ma'am. Ayoko pong maging rason kung bakit may mga natatakot pumasok. Paano ko po itatama ito? Paano po ako mangingi sa kanya ng tawad kung hindi ko na po siya nakakausap? Ang pagsisisi, Kyle, ay di lamang sa salita. Magsisimula ito sa pag-amin na nagkamali ka. At ang pagbabago, makikita kung paano mo tatratuhin ang susunod na Nathan na makikilala mo. Gusto ko pong pumunta ng hospital, Ma'am. Kaya sa labas na ng pinto. Kahit hindi niya ako nakikita. Gusto ko lang pong malaman niya na nandito ako. Hanggang makinig sa kanya. Uy, buti naman nakabalik ka na, Nathan. Okay, class, find your place para sa ating class picture. Uy, sabi ko naman sa'yo nun, diba? Nakawala ka na naman sa Great and kindness. 1, 2, 3. Smile. Another one. 1, 2, 3. Smile. One more. 1, 2, 3. Smile.